Kaya po ninyong basahin ko sa inyo ang 1 Timothy 1, chapter 1, verse 2 hanggang 5. To the church na iniwan ni Pablo kay Timoteo. It's about time for us to know also, to receive the same charge na iniiwan namin ng mga leaders, kaming dalawa ni Sister Joy, para sa inyo. So para sa atin po itong iniwan ni Pablo, para kay Timoteo na siyang maglilid sa simbahan, inihanda na niya ng mahabang panahon si Timothy, isang batang-batang pastor. Itong si Timothy, according po sa ating mga napag-aralan noon, si Timothy, more or less 20 years old by that time. Kaya nga po, gayon na lamang yung concern ni Paul kay Brother Timothy, dahil marami sa simbahan by that time, among the people sa simbahan, medyo minamaliit yung pagiging bata ni Timothy. Na iniisip nila by that time na hindi po pwede. Hindi pa pwede si Timothy. Di ba? Pero pinatunayan, hindi lamang ni Pablo, kundi napatunayan sa buhay ni Timothy na talagang handa na siya by that time. Dahil na rin lagi siyang kasama ni Pablo sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi niya, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. As I urged you, Timothy, when I was going to Macedonia, remain at Ephesus, so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God, that is by faith. Verse 5, the aim of your charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So isinulat po ito ni Brother Paul kay Brother Timothy dahil merong certain person sa loob ng simbahan, sila yung nagtuturo ng ibang doktrina. Alam po natin, pagdating sa doktrina, si Pablo hindi siya mananahimik. Doctrine means the teachings of our Lord Jesus Christ. Walang kompromiso pagdating po sa doktrina, sa katotohanan, si Apostle Paul. At yun mismo, ang nakita ni Apostle Paul sa ilang mga kapatiran doon, mga nasa loob ng simbahan. Hindi pa man siya nawawala, hindi pa man siya kinukuha ni Lord, meron nang naghahasik ng ibang katuruan sa loob ng simbahan. Hindi lamang po mga different kind of doctrines, meron din silang mga itinuturong mga based sa mythology, mga haka-haka. Isama na natin dyan yung mga superstitions, mga kaalaman ng sanlibutan, hindi naman kaalamang nanggagaling sa Biblia. At hindi lamang yon, lagi lang pinag-uusapan yung mga kung kanino ka nagmula, kung kaninong lahi ka nagmula. Kasi po, malaking bagay po sa mga Hudyo na alam nila kung sino yung mga kanununuan nila. Remember the Lord Jesus Christ sa book of Matthew chapter 1? Mahalaga kasing malaman mo kung kanino ka naggaling. Di ba nakita natin na si Jesus Christ naging anak ni Joseph and so on and so forth pabalik hanggang sa ano yung huli, anak ni Adan. Ganun po ang mga Hudyo until now. Hanggang sana kung meron din tayong ganun, kung kanino tayo nagmula. Yung nga lang po sa pagkakataong ito, ginagawang pagtatalo kasi. Wala sana masama doon kasi family tree, nagiging tampulan ng pagtatalo. Mga ano sinabi dito ni Pablo? Endless genealogies. Wala nang katapasang pag-uusap. Okay, sino ba lolo mo? Ikaw, sino lolo mo? Wala pala yung sa lolo ko eh. Doon sila, nagkakagulo sila sa mga bagay ng mga petty things. Doon sila nagbubuhos ng kanilang isip at lakas. Sabi ni Pablo, hindi po pwede yan sa simbahan. Sa loob po ng simbahan, sa katotohanan ng nanggagaling sa Biblia, walang room for gossip, walang room for myth, mga mythology, mga alamat. Wala po yan, hindi dapat pinag-uusapan yan. Kasi wala sa Biblia yung mga alamat. At ang tao mahilig dyan. Especially yung mga wala namang katuturan, wala namang talagang basehan na matibay. Kundi pawang hearsay lamang. Hindi, sabi ng lolo ko kasi ganyan eh. Wala daw pwesto yan pagdating sa simbahan ng Panginoon. Kasi ang kinakailangan daw natin pag-usapan lagi sa loob ng simbahan, lahat patungkol sa katotohanan, patungkol sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po magandang kung tayo nagbibidahan, dapat ang pinakabida pa rin ang Panginoon. Nasanay kami sa gaganon. Kahit nagkukwentuhan yung mga kapatiran, nag-uumpukan sila, maririnig mo pa rin, praise God. Hindi na pupunta sa kung saan-saan yung mga pinag-uusapan na wala naman si Jesus. So yun ang nangyayari ngayon dito. At ayaw ni Pablo si Timothy, ito yung kanyang mamanahin. Kaya ngayon pa lamang, hambang nandun pa si Pablo, tinuturuan na ng ating kapatid. Meron siyang charge.
sa ating kapatid na si Timothy. At yun po yung pag-usapan natin. Love that issues from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Para rin po sa ating lahat ito. So, unahin po natin a love from God from a purified heart. Ang sabi sa John 13:35, by this, ang Lord mismo nagsasalita dito, by this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ang pinag-usapan dito ng pagmamahal, yung klase ng pagmamahal na ibinigay ni Jesus. Kasi sinabi po sa Biblia, nagagawa natin magmahal sa Diyos because He first loved us. So, we must reflect that love from the Lord. Hindi lang yung love ni Eric. Hindi yung love ni Alfonso, ni Kuya Lem. Kasi kapos po yun. Yung, kung pag-uusapan po natin pagmamahal ng tao sa kapwa-tao, lagi pong kapos yan. Lagi siyang kapos. Even sa ating mga mahal sa buhay, di ba? Kapos din tayo magpakita ng pagmamahal. Minsan nga sa sarili nating asawa, kapos pa rin tayo sa pagpapakita ng pag-ibig o pagmamahal sa mismong ating mga asawa, sa ating mga anak. So hindi pinag-uusapan dito yung magmahalan kayo using the kind of love na meron tayo. Kundi yung anumang klaseng pag-ibig na meron si Jesus sa atin. Kasi binahaginan tayo ng Panginoon ng klase ng pagmamahal na sukat ikaliligtas ng lahat ng tao around the world. Yun yung klaseng love na pinag-usapan dito. Kung hindi man natin kayang agape, yung unconditional love, at least man lang yung phileo, yung brotherly and sisterly kind of love. Ang layo na po na mararating nun. Basta yung pag-ibig na yung nagmula sa Diyos, yun ang gagamitin natin ngayon. Okay, ihalo natin yung ating personal love, pero ang mahalaga, lagi yung pag-ibig ni Jesus ang naroon between us. Napakahalaga kasi ng pagmamahal. Kasi dyan na magkakaroon subcategory. If we love each other, we respect each other. We cannot respect anyone na hindi naman natin mahal. Especially po ang setting natin sa loob ng simbahan. Hindi natin magagawang irespeto ang bawat isa kung wala talaga tayong tunay na pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Hindi po mangyayari yon. Respeto sa opisina, pwede. Kaso kaya lang natin ginagawa yun kasi napapasahod tayo eh. Respeto sa oras ng pagpasok sa trabaho, pwede. Kasi salary deduction ang kapalit nun. Di ba? Pag nababawasan yung pagpasok natin sa work. Pero hindi kasi yung pinag-uusapan natin. Yung kasi, meron tayong klase ng ganong klase ng respect. Kasi alam natin, merong mawawala sa atin eh. Especially financial. Sa Lord. Ang Lord kasi, ang sabi sa Biblia, dahil siya'y mabuting Diyos, even though tayo nagkakasala, ang sabi po sa Book of Psalms, ang Diyos daw kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Ang bait-bait ng Panginoon, God is good all the time, and all the time God is good. Hindi tayo kailanman susuklian ng Panginoon ng katulad ng sa opisina natin. Kasi nga po, nahihirapan naman tayong tunay magpakita ng pagmamahal sa Kanya ng gayon na lamang, lalo na sa ating kapwa. Di po ba sabi ng Panginoon, kung talagang mahal niyo ako, mahalin ninyo ang bawat isa. Kasi paano niyo sinasabing mahal ninyo ang Diyos na hindi niyo nakikita, yung mga kapwa niyo na nakikita ninyo at nahawakan ninyo, hindi niyo kayang mahalin. Di ba merong 2 tipak yung 10 utos? 2 tipak yun, yung 4 para sa Diyos, yung 6 para sa kapwa-tao. Kaya 2 siya. Obligasyon ng tao sa Diyos at obligasyon ng tao sa kapwa-tao. Nakita ninyo, mas marami yung sa tao. Kaya hindi po pwede, sabi sa Bible, di ba? Hindi po pwedeng mamahalin mo ang Diyos tapos ang kapwa mo hindi. Hindi rin po pwedeng mahalin yung kapwa mo tapos hindi mahal ang Diyos. Kasi magkasama siya. Kaya 2 tipak ng bato iyon. Kaya kailangan makita siya sa atin mismo sa simbahang ito. We must love each other, and out of that love, merong respect sa bawat isa. Merong reverend. Dapat merong reverence sa bawat isa. Ang sabi nga po ni Pablo, maging kay Timoteo, sabi niya doon, do not esteem yourself higher than others. Dapat daw tayo pantay-pantay lang. Isama natin yung pagmamahal ngayon doon. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba? Love your neighbor as yourself. Dapat daw pantay. Ang sabi pa ng Panginoon, love your enemy. Pray for them. Do not curse them, but pray for them. Yun ang obligasyon natin, responsibility natin, heavenly calling ng Panginoon for us, how to love. Paano nga naman natin mamahalin ang ating kaaway kung yung mismong mga kasama natin sa church, sa simbahan, mga kapatiran, hindi natin kayang mahalin. Lalo nang imposible yun. So kailangan po makita sa ating simbahan, mga kapatid, katulad ng pamanuhikan ni Apostol Paul, yung pagmamahalan, yung pag-ibig, yung respetuhan. Hindi dapat nawawala yun. Siyempre kasama sa respeto, yung ano yun?
Kailangan we must support each other. Suportahan din. Respeto, under nun, suportahan siyempre, magtutulungan. Dapat makita yon sa simbahan. Di ba? Again, ang Panginoon hindi nagkulang doon. Sabi ng Panginoon, nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Giniginawa ko, hindi niyo ako binigyan ng damit. Ang pinatutungkulan niya, ano man ang ginagawa niyo sa aking mga anak, ginawa niyo na rin sa akin. Sa tuwing tayo nagkukulang ng pagmamahal sa ating mga kapatiran, nagkukulang na rin tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Kung kulang tayo sa respeto, sa suporta sa ating mga kapatiran, nagkukulang na rin tayo doon sa ating Panginoon. Mataas po ang calling natin mga kapatid. Meron tayong heavenly calling. Hindi po earthly calling, meron tayo heavenly. So, yun ang ini-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Marami pa akong gustong sabihin, pero I think sa haba ng mga pinagsamahan natin, marami na kayong narinig o natutunan from me. Alalahanin nyo na lamang lahat ng ating mga pinag-usapan nung araw. Ang kinakailangan na lamang ngayon, i-apply sa ating Christian lives. Hindi lamang love for God from a purified heart, kasi nilinis ang Panginoon ating puso, di ba? Ano raw siya dati? Desperately wicked. Pero nandahil kay Jesus, hindi ba nilinis niya? Binigyan na tayo ng bagong puso. Yun yung klaseng pagmamahal dapat. Yun yung klaseng puso na pinanggagalingan ng pagmamahal na ito. And next po, a cleansed conscience. Even our conscience kailangan po malinis towards each other. Hebrews 10:14, for by a single offering, Jesus Christ has perfected for all time those who are being sanctified. We were sanctified by the Lord. Ibig sabihin, tayo isang tabi ng Panginoon para maging Kanya, at hindi pwedeng gumamit kasi ang Panginoon ng mga marurumi. Kaya lagi nating sinasabi, di ba, na pag-aaralan natin, sa ating pananilbihan sa Panginoon, we must be an empty vessel. Kasi kung puno na nga naman tayo ng ibang nakalagay sa atin bilang vessel, paano pa tayo bubuhusan ng Panginoon? Mahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano, i-empty natin ang sarili natin sa Kanya. Ano yung mga kinakailangang i-empty? Mga worldly issues in life. Wala nang iba pa. Sabi nga ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang mundo. Huwag kayong mabalisa. Ngayon, bakit punong-puno pa rin tayo ng pagkabalisa? Kasi ang dami pa rin nating worldly worries and worldly issues in life. Mahihirapan po tayo maglakad sa paninilbihan sa Panginoon kung punong-puno tayo ng worldly issues and worries, mga kapatid. Mga worldly concerns. I'm not saying wag na tayo magkaroon ng concern sa trabaho natin kasi nasa world yan. No, I'm not saying that. Pero dapat yung concern ng Panginoon ang number one, ang priority. Not these things. Kasi alam po naman po ninyo, di ba? Lagi kinukot ni Sister Joy, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things, lahat ng mga worldly concerns na meron tayo, ibibigay naman sa atin ng Panginoon eh. And all these things will be added unto you. I believe in my heart, maraming hindi pa rin nakakrak yun. Hindi pa rin nagkakaroon ng tinatawag na breakthrough doon sa sinabi ng Panginoon na yun. Seek my kingdom first and my righteousness, then all these things shall be added unto you. I believe in my heart. Maraming mga anak ng Diyos, hindi pa niya totally naiintindihan yung sinabi ng Panginoon. Kasi kung talaga naiintindihan niya yun, wala na magiging hadlang sa kanya upang unahin yung kingdom. Meaning, mag-minister sa Lord through the church. Maraming salamat sa Panginoon. I think konti na lang dito ang wala pang ministry. Wala. Marami sa atin dito may ministry. And anyway, sa bilang po natin, imposibleng walang ministry ang lahat. Pero kung meron pa po sa inyo, wala pang as in ministry, then kailangan niyong malaman, kailangan niyong maranasan, paniwalaan yung sinabi ng Panginoon. Seek ye first my kingdom, ibig sabihin, meron kasi kayong gagawin sa kingdom ko. And my righteousness, yung aking kabutihan, aking katuwiran, tapos lahat ng yan, ibibigay na yun sa iyo, natural na yun. Sabi nga, kinanta natin kanina, your goodness is running after me. Kung totoo, si David po ang nag-quote nun. Diba? Nasa Psalms 23 yun. And surely, all the goodness, diba? And mercy of God will follow me all the days of my life. Supposedly, paano pa natin hahabulin yung meron sa mundo kung yung pagpapala ng Panginoon, hinahabol tayo. Yun po ang katotohanan sa isang Kristiyano, sa isang tunay na Kristiyano, na naging totoo sa kanyang Psalms chapter 23, hindi na siya hahabol sa mga pagpapala.
ang pagpapala ang hahabol sa kanya. Yun naman, kung babalik tayo sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness, at mangyayari ngayon, and all these things shall be added unto you. Ngayon, bakit natin sinama yon? Kasi bilang sanctified na tao, isinubi ng Panginoon para sa Kanya, supposedly, we already have this cleansing, paglilinis ng Panginoon. Kanina, pinag-usapan natin, nilinis ng Panginoon natin mga puso. Dapat lang. Kung tayo nagsasabing we are Christians, dapat lang ang puso natin, first and foremost, nalinis na sa lahat ng filth, sa lahat ng karumihan ng mundong ito. Pangalawa po, siyempre, kine-cleanse din ng Panginoon yung ating mga kaisipan, yung ating conscience. Believers man or unbelievers, we know this, may konsensya. Nang likain ng Panginoon ng tao, may built-in ng conscience sa kanyang conscience. Kumain na nga sila ng prutas, di ba? The knowledge of the, what? Good and evil. Bukod pa doon. So, alam na ng tao talaga sa simula pa lamang, ano yung good, ano yung evil, ano yung dapat, ano yung hindi dapat. Alam na ng tao yun. Walang makakalusot doon. Naalala ninyo, pinag-usapan natin nung nakaraan, sa example ko po sa MMDA, maraming nagsasabi, hindi ko po alam. Pag hinahatak na yung kotse nila, hindi ko po kasi alam. Pag hinihila na yung mga tindahan nila, binabaklas na yung mga nakaharang sa kalsada, hindi ko po alam. Hindi totoong hindi nila alam. Hindi totoo. At me in my heart, I believe, hindi totoong hindi natin alam kung anong tama at ano ang mali. Imposibleng hindi natin alam yung mga kapatid. Sa edad nating ito, we are 35 above? Imposibleng hindi natin alam. Hindi pwedeng hindi natin alam. Ang kailangan natin ngayon, yung paglilinis ng Panginoon, even sa ating built-in conscience. Kasi maraming kasasabi, gamitin mo lang ang konsensya mo, malalaman mo naman yan kung tama o hindi gagawin mo. Hindi na rin tayo pwedeng manangan sa ating conscience. Because of the fall of man, nang magkasala sa Eva at si Adan, nadungisan na rin even our conscience. May konsensya ba yung mga nagnanakaw? May konsensya ba yung napapanood natin sa TV, mga riding in tandem? Kahit matanda, senior citizen, gasino lang yung perang nakuha niya, pinagnakawan pa. May konsensya lahat yan. Hindi pwedeng sabihin, ikaw wala kang konsensya talaga. Merong konsensya yun. Meron po silang konsensya. Kaso marumi ang konsensya nila. Sabi sa Biblia, even our hearts can be calloused. Kapag tayo lagi natin ini-ignore ang ating Panginoon, darating daw ang time, ang puso natin magiging kalyado. Magkakaroon ng kalyo, kaya hindi na natin mararamdaman ng Panginoon. Ganun din ang ating conscience. Kaya kailangan ng tao, especially kung tayo anak ng Diyos, yung ating conscience naging malinis na rin through the Lord Jesus Christ. Madali lang naman kung tutuusin, kung talagang malinis ang ating conscience. Kapag yung ating konsensya, naka-align na sa conviction ng Holy Spirit, then it is a clear and clean conscience. Di ba lagi po natin pinag-uusapan, di ba? Yung pag Friday, nagdadalawang isip tayo kung dadalo ba o hindi. Alam natin yon na dapat dumalo. Pero kapag hindi tayo dumalo, sino ang nanalo dun? Yung maruming konsensya, di ba? Sabi nga natin, kapag may struggle pa rin tayo kung dadalo ng Friday, then humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi something is wrong with us. Di po ba sa isang kaibigan kapag makikipagkita, talagang tayo excited. Magkikita na naman kami ng kaibigan, may birthday party. Uy, excited akong dumalo sa birthday party. Di ba? Ganun tayo ka-open pagdating sa ibang bagay. Pero pagdating sa gawain, kapag meron tayong ganun pa rin na klase ng kaisipan, dadalo ba ako o hindi? Then, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. I believe ang Holy Spirit, hindi siya nagkulang sa atin. Dumalo ka. Gising na, alam ko puyat ka. Dalo lang. Kasi para sa'yo naman yan. Ang Lord na naman nagbibigay ng physical strength. Ang Lord naman na nagbibigay sa'yo ng financial strength and so on. So dumalo ka. Once a week lang naman ang pagsamba. Hindi naman naabutin ng maghapon yan. Sandali lang. Pag uwi mo nga, nakapag-lunch ka na Nakita niyo yung advantage kapag nakikinig tayo sa ating Panginoon. Puro advantage. Higit pa sa akin yung mga ginawang example. Tayo raw, sabi ni Pablo, magkaroon din tayo ng malinis na konsensya towards each other. Huwag po nating iisahan ng bawat isa. Huwag tayong magbabulahan. Pag tayo nangako sa bawat isa, ito pa rin po natin. Kasi Kristiyano tayo Kung tayo nasa labas, sige, babayaran ko talaga to next week. At pag hindi ko binayaran yon,
Nasa labas kasi ako, hindi naman ako Kristiyano eh. Normal yun. But if we are Christians, anumang pangako natin dapat tinutupad. Sinabi sa Bible yan. Sabi sa Ecclesiastes, mabuti pang huwag ka ng mangako. Kung hindi matutuparin kasi ayaw ng Panginoon sa mga taong nangangako na hindi tinutupad. Sa ministry, ganun din. Sige, next week talaga ako nagagawa dyan sa ministry na yan. Pag hindi po natin ginawa yan, hindi tayo nagkakasala sa atin lang, sa bawat isa. Nagkakasala tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, kabaliktaran eh. Ang sabi sa Biblia, ang Panginoon daw, hindi siya mabagal or makupad sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Laging on time. Dumarating yung pangako ng Diyos. Dapat tayo, mga anak na tayo ng Diyos, di ba? Dapat mana tayo sa Kanya. So dapat ganun din tayo. Pag nangako sa isang kapatid, tinutupad. Pag nangako sa Panginoon through ministries, dapat tinutupad po yan. Kasi malaking hadlang po yan sa ating spiritual growth. At hindi lamang yun. One way or the other, magkakaroon yan, repercussions. Dahil ng time, hindi na tayo pagkakatiwalaan. Gusto ba natin tayo hindi pinagkakatiwalaan? Ayaw natin, di ba? Di ba, ang ating selling point, ang ating reason to believe, RTB, sige na, babayaran ka tayo, sigurado to. Pag hindi na binibili yun, nawala na yung reason to believe dun sa mga tao. I have no reason to believe na sa'yo. Hindi na siya RTB, NRTB na siya, no reason to believe. Mahihirapan tayo kapag ang ating reputasyon, yung ating palabra de honor, hindi natin tinutupad yan, tayo rin na mahihirapan sa buhay na ito. Darating ang time, mangangailangan ulit tayo. Sino ngayon ang lalapitan natin? Kung lahat ng mga nilapitan natin dati, iniwan nating luhaan. So, wag po tayo magbobulahan sa loob ng simbahan. Pag tayo nangako sa bawat isa, tuparin yan. Tandaan natin, ang Panginoon, nakatingin lang siya, nagbabantay, he's the judge. Hindi lamang yun, the angels of God, they are watchers. They're watching over us. Sabi sa Biblia, they are watching, yung mga angels natin, yung mga guardian angels natin, they are watching over us. May transaction na naman sila. May guardian angel dun yung isa. Dalawa sila ngayon nanonood. May transaction tong dalawang to. Titignan ko ngayon, kung matutupad ang walang transaction, kung sino yung nangako at sino yung pinangakuan. At kung sino yung luhaan at the end. Alam nila lahat yan. So ulitin ko po huwag tayong magugulangan sa church. Huwag tayong magugulangan sa church. Kasi po, hindi magwo-work yan sa isang samahan. Kahit samahan sa labas. Samahan sa barkadahan, samahan sa basketball. Pag tayo nagbulahan, hindi tinupad ang usapan, hindi ba? Tanggal tayo sa group. Huwag natin gagawin po yan sa simbahan. Kundi kabaliktaran pa nga. Magkaroon tayo ng malinis na konsensya towards each other. At panghuli po, a sincere faith. Sabi ni Pablo, Timothy, make sure na ang mga kapatiran, meron silang sincere faith. Hebrews 10:22, ang sabi po diyan, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith. With our hearts, sakop dito lahat ng pag-usapan natin, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yun ang sinisimbolize ng paghuhugas ng Panginoon sa paa natin, di ba? Paalala ng mga apostol ng araw. Di ba? Yun yung paglilinis yun. Yun nilang paglilinis sa mga karamihang nagagawa natin sa isa't isa. Kasi yung eternal na paglilinis, ginawa na yun by washing through His blood. Once and for all lamang yung pagbubuhos ng Panginoon ng dugo sa ating kasalanan. Once and for all. Nasa Hebrew po yan, mababasa rin nga pala natin mamaya. Pero ano yung ibang cleansing dito? Yung paglilinis na natin sa bawat isa. How we conduct ourselves. Ourselves to ourselves. Paano tayo nakikipamuhay, nagsisilbi kasamang bawat isa. Dapat daw, merong true heart in full assurance of faith. Again, ito po yung kalipunan ng mga mananampalataya. It's already given, supposedly lahat tayo, merong common faith, common saving faith from our Lord Jesus Christ. Sabi ni Pablo, siguruhin mo, bantayan mo ang pananampalataya ng bawat isa. Kasi nga merong some sa mga kapatiran sa simbahang pinapuntahan niya kay Timothy, iba ang katuruan, ibang faith meron sila. Kaya nga po pag meron tayong tinanong, meron ka bang faith sa ating Panginoon? Meron. Tanungin natin, paki-explain anong klaseng faith ba meron tayo sa ating Panginoon. Kasi pananampalataya kasi nakikita rin sa gawa How we conduct ourselves, hindi po ba nasa Book of James yun? Sabihin mo sa akin kung may faith ka, ipapakita ko naman sa iyo yung faith na meron sa akin. Ang pinakamainam sa lahat, kahit wag mo nang sabihin meron kang faith kay Jesus Christ, ipakita mo na lang. Kasi action speaks louder than word. Kaya nga doon tayo madalas natutuligsa ng kapwa natin. Kala ba,
Akala ko ba sabi mo born again ka? Bakit ginagawa mo to? Bakit ginagawa mo yun? Di pa ba yung buhay natin na nababantayan? Kasi ang daling magsabi, ang daling mag-profess that we are Christian. Pero yung practice, doon ngayon kasi nagkakatalo. Dapat daw sincere talaga. Kapag sincere kasi, ang faith ng isang nagsasabing Kristiyano, hindi na siya naniniwala sa superstitions. Hindi na naniniwala sa iba't ibang klase ng katuroan tao. Huwag kang humawak nun, huwag kang humawak nito, huwag kang kumain nun, huwag kang kumain nito. Hindi na ituturan niya yung celibacy. Kasi hindi tinuro sa Biblia na huwag mag-aasawa. Depende na lang yan kung single blessed yung tao, ang Lord mismo nagtalaga sa kanya. Pero kung hindi, walang pinagbabawal sa pag-aasawa. Ano pa yung mga paniniwala, mga mythology? Naniniwala pa rin sa mga Hercules, mga Greek gods, at sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, hindi naman tayo Grego, naniniwala pa rin sa kay Bathala. Naniniwala pa rin sa Haring Araw. Naniniwala pa rin sa dapat ang bundok, kasi hindi ba hinaharang nga niya yung bagyo, dapat pasalamatan natin ang bundok. Kasama po yun. Tayo mga Kristiyano, hindi natin dapat ginagawa yun. Kung hindi Kristiyano, normal nilang gawin yun. Pag Kristiyano, hindi na. I hope wala sa atin dito nagpasalamat sa bundok. Nung merong dumaang bagyo ba yon? Malakas na bagyo? Anong bundok uli yun? Sierra Madre. Naglabasan bigla ngayon sa YouTube, naging trending, naging viral. Nagpapasalamat kay Sierra Madre. Bundok yun wala namang kaluluwa. Ni walang tenga, walang bibig, ni walang pakiramdam, kakausapin nila. Gawain yun ng mga wala sa Diyos. Those are pagans. Yun po yung tinatawag sa Biblia ang mga pagano. We are not pagans. We do not do such things. Kapag tayo nakipag-usap sa any kind of thing na wala namang buhay, may problema sa isip natin. Pag kinausap ko itong lamesa, walang buhay, may problema sa akin. Lahat ng bagay kapag kinakausap natin, may problema tayo mga kapatid. Kasi hindi yun normal. Hindi normal sa anak ng Diyos na nakikipag-usap, nagpapasalamat sa mga bagay-bagay. Kasi walang kaluluwa yun. Walang konsensya. They are nothing. Ano sinabi sa Biblia? Hindi nga sila makakagawa ng mabuti. Hindi rin naman makakagawa ng masama. Kasi they are nothing. They are things. So, hindi na po dapat ginagawa yan. Dapat po kung talagang sincere ang ating faith, even yung horoscope, wala na lahat yan. Nabanggit na natin mga nakaraan, but since may bago tayo, yung mga pahid-pahid ng laway, wala na lahat yan. Kumain ka nito. Ibaliktarin mo para hindi ka maligaw or what. Wala na dapat lahat. Zero na tayo dapat sa mga bagay na yan. Yan, kaya ka naliligaw Zero na dapat yan. Even sa mga biruan, linisin natin yung mga kapatid kasi nakakahiya sa Panginoon. So, sincere faith, marami siyang kasama. So, ulitin ko po. Ano yung charge ng ating Panginoon through Paul? Ilan lang to sa mga charge? Siyempre, maraming charge. Una raw, a love for God from a purified heart. Pangalawa, a cleansed conscience. At pangatlo, a sincere faith. Practicein po natin yan sa simbahan. Dahil yan yung rekomendado ni Pablo, recommended also by the Holy Spirit, and ultimately recommended by our God Himself. Sa mga nakasama ko na ng matagal, na every time pabalik po ako ng Pilipinas, nag-ano po ako ng exhortation, ng remarks, mga habilin. Ang akin pong i-remind, ang akin pong ihahabilin, i-exhort, ay syempre, yung commitment na meron tayo dapat sa church. Commitment to the church. Sabayan niyo po ako ngayon, kasi babalikan natin ngayon, kamusta yung commitment natin sa church? Kamusta yung buhay natin? Kaparte ba siya ng buhay natin? Or paminsan-minsan lang siyang sumasagi sa atin na may kailangan tayong gawin sa church? Madalas natin sabihin, ang salvation is a personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Meron pong equal kasi yun. Yung equal po nun, pag sinabi mong may personal relationship ka sa Lord, ang equal niyan, meron ka dapat na personal na relasyon sa church. Hindi po yun pwedeng hiwalay. Hindi mo po pwedeng maipakita yung personal mong relasyon sa Lord kung wala kang relasyon sa church. Hindi po siya makikita. Yun yung sinasabi kanina ni Pastor na pwede natin siyang bigkasin. Pero yung sa church, doon kasi mainly makikita kung paano may Kristong naghahari sa atin. Sa church po siya ginagawa.
So, ilabas natin ngayon yung mga checklist natin sa isip lang natin. Okay? Babalikan natin, unti-unti, isa-isa, kamusta yung commitment ko sa church mula nung makakilala ako sa Lord. Okay? Maaring magkakaiba tayo ng panahon, maaring makasabay kayo nung panahong bata pa ako, high school, college, mag-asawa, hanggang mag-menopause na nga, di ba? Kumbaga, maaring masabayan nyo yun. So, habang iniisa-isa natin, balikan natin. At sa isip natin, i-check natin. Naranasan ko to. Ito parang hindi. Kasi, through evaluation, makikita natin, ano nga ba yung commitment na meron tayo sa church. At ang sa ngayon na pinag-uusapan natin ay ang church na GCC, yung church na binigay sa atin ng Lord. May universal church kasi, di ba? Yung universal church, yun yung true church na lahat involved. Mga church sa ibang lugar, church na noong panahon pa ng New Testament, yun yung universal church. Bahat meron kasing tinatawag na, etong katulad ng church natin na meron tayo, yung tinatawag na physical church, na kung saan lahat ng mananampalataya, mula nung tawagin siya na ating Panginoong Hesus, ilalagay siya dun sa kawan na yun. So, dito tayo mag-focus. So, number 1, loving the church. Okay? Kung makaka-relate kayo dun sa sasabihin ko, bigyan niyo ako ng ngiti. Okay? Kung, okay, naranasan ko to, nadaanan ko to, at pag may nakita akong hindi nakangiti, ibig sabihin, hindi kayo relate. Okay? So, gaano ba natin kamahal ang church? Since childhood, ang church po, parte na ng buhay ko. Maaaring sa inyo, bata pa lang kayo naging parte na ng buhay nyo ang church. 7 years old, 8 years old, na-expose po ako sa church by my mother. Okay? Ang nanay ang unang nakakilala sa amin po. Childhood days, na-spend ko po yan, Daily Vacation Bible School, DBBS. Childhood days, parte na siya ng life. High school days, parte na rin siya ng aking life. Diyan din ako natuto, hindi po ako na-elect actually pagka nasa school ako, never po ako na-elect. Hindi kasi ako, wala ako talagang ka-PR, tahimik lang po ako talaga. So, pero sa church ko natutunan paano ma-elect sa kabataan, sa youth, kung paano humawak ng mga kabataan. Sa church ko po yung naranasan. College, nasa church pa rin po yung life. Okay? Mas tumindi yung pag-aasikaso namin sa youth nung college. At syempre, sa church ko rin, naranasan, umibig. Sa church din yan. Nandun, even yung love life ko, kaparte ang church. Kasi sa church ko nakita yung better half ko. Syempre, si Pastor yun. Okay? So, ano pa? Sa church din kami, kinasal, sumumpa sa harap ng Lord. Yung 4 na anak namin, sa church din lahat yan i-dedicate. Nakikita niyo kung gaano siya kaparte, hindi siya pwedeng wala. Ang church hindi pwedeng wala. What else? Sa church ko nalaman ang mga istorya sa New Testament, sa Old Testament. Sa church ako natutong kumanta. Hindi man ganun kaanong boses ko, but pagkagaling kasi sa puso, ramdam ng Lord yun. Sa church din ako natutong mag-pray ng maayos. Involved. Sa church din ako natuto na mag-handle ng kababaihan. Sa church ako natuto na magkaroon ng kaalaman pag-handle ng bata, sa kids ako muna, sa youth, sa mga kababaihan, sa couples, up to now. Di ba? Yung pa rin, yung ministry na, sa ko lahat nakuha yun, sa church. Hindi siya sa iba. Kung magkakapag-iisipan ko, parang walang parte ng buhay ko na hindi kasama ang church. Na hindi siya involved. Kamusta yung commitment natin sa church since ilagay tayo ng church, ng Lord sa church na kinabibilangan natin? Okay? Dire-diretso ba? Lahat ba ng pag naisip mo ba yung naging karanasan sa pag-asawa, naiisip mo bang parte dito ang church? Sa pagpapalaki mo sa anak mo, naiisip mo bang parte dito ang church? So yung 4 na bata, kaparte pa rin ng church. Up to now, kung makikita nyo sa post ko minsan, yung aming panganay, kaparte na siya rin ng church.
I mean, hindi po pwede na isang Kristiyano may personal na relasyon sa Lord at wala siyang personal na relasyon sa church. Cannot be. Borrow one, naging minus pa. Kaso po, even ministry, lahat ng ministry na dinaanan natin, church. Kung natuto man ako makibarkada, sa church. Kung meron kaming lakad, dahil hindi po ako talaga pinapayagan ng nanay na lumabas, kahit sa sa mga laboy-laboy, hindi po ako talaga pinapayagan. Medyo mahigpit ang nanay sa ganun. Pero sa church ko naranasan yung paglabas-labas. Refreshing, retreat, may gawain doon, akit sa bundok, may prayer mountain. Sa church ko po lahat yan nakuha. Okay? Ganun po ang church na parte ng buhay ko since sinabi ko na meron akong personal na relasyon sa Lord. How about each one of us? Gaano siya kaparte ng relasyon natin? Okay? Pangalawa, ang isang katotohanan, meron din talagang people o tao na they don't love the church. Okay? Given yon. May mga taong ang isip nila, they don't need to be involved sa church. Nagpe-pray naman ako sa bahay. Okay? Kilala ko naman ang ating Panginoon Jesus. Dinasal ko din yun, yung prayer of acceptance. Hindi ko kailangan mag-involve sa church. May mga ganun pong tao. And I know, wala rito kasi ngayon nandito kayo ngayon lahat sa church. Pangalawang klase, may tao rin naman na nasa loob ng church, but init na init matapos. Nagmamadali. Ilang oras ba yan? Okay, sige, sasama ko ilang oras yan. 2 hours, o sige, kasi baka maapektuhan yung gagawin ko mamaya eh. Okay? Meron ganon. Merong ayaw mag-involve, merong nasa loob ng church, pero naiinip. Okay? Gustong-gustong matapos na. Hindi nila naramdaman ni minsan yung excitement na Friday na. Magsasamba ako sa Lord. Hindi nila rin naranasan na, okay, may Sunday prayer meeting. Merong Tuesday na pag-aaral. May after lunch na pag-aaral. Ito ba mga sinasabi natin, hindi po siya optional. Sa isang taong belong sa church, lahat po yan dapat ay dinadaanan ng isang tao. Kasi yun po yung commitment, yun po yung involvement na meron tayo. Pangatlo, ang katotohanan po, meron talagang law commitment. Okay? In order ma-evaluate natin po ang ating mga sarili, kailangan be honest, di ba? Katulad lang yan para sa doktor. Kung nagpa-check up ka at ang sinabi mo lang, masakit ang ulo mo, hindi mo sinabing may masakit ka sa balakang, may masakit ka sa dibdib, kumakabog-kabog, basta sinabi mo lang masakit lang ang ulo mo, bibigyan ka lang ng Panadol. Diba? Yung, ano yan, kilala ko dito yung si Pastor Pagano, laging Panadol. Yan. But, since hindi ka naging honest dun sa mga na alam mong problema mo, hindi ka mabibigyan ng tama na gamot, na solusyon. It's the same with us. Kung makikita natin, masasalamin natin ang ating sarili dito sa kakulangan natin, then, freely, makakakilos ang Lord by pag-amin. Aminin natin kung ano man yung kakulangan natin dun sa commitment natin sa church. Okay? Coming to Christ means coming to His church. Yun lang po yun. May relasyon ka sa Lord, may relasyon ka dapat sa church. Intimate na relasyon sa church. Becoming a Christian means fellowship. Walang iba. Kung Kristiyano ka, kasama ka dapat sa fellowship. Okay? Yung iba kasi, parang sa kanila, hindi na significant yung pag-church. Basta kilala ko, hindi pwede. Tanggalin natin sa kaisipan natin yon. Okay, kung milala ako sa Lord, okay na, hindi. Kailangan parte ka ng church. Malalaman natin sa bandang dulo, bakit kailangan akong nasa church? Okay? So dito pa, they don't really have any loyalty. Ito isang malungkot, di ba? Minsan walang loyalty. Meron pong isang sulat, kung hindi ako nagkakamali sa Galatians, ang karakter ay si Epaphroditus. Okay? Siguro, kilala nyo na itong name. Medyo mahirap siyang bigkasin, pero character siya. Nagkasakit itong kapatid na to. And sabi doon, he was in distress. Okay? Medyo nababagabag siya na saan ba siya nabagabag? Dahil may sakit siya? Dahil may nararamdaman siya? Alam nyo kung bakit siya nabagabag?
Alam ko, gustong-gustong sumagot ni Kuya Lito, pero okay? Kung bakit siya nababagab, nag-iisip siya na baka yung kapatiran, na nalaman kasi na may sakit siya, mag-alala sa kanya. Loyalty. Hindi niya iniisip na meron ako nararamdaman. Ang naiisip niya, yung tao sa church, yung mga kapatiran na baka nag-aalala sa kanya. Loyalty. Pagka po meron tayong, pagparte po tayo ng isang pamilya at kinikilala nyo na pamilya natin ito, dapat anything na gagawin natin, any hakbang natin, nagpapaalam. Parang pamilya po, di ba? Hindi ka pwedeng basta mawala. Magsasabi ka. Mawawala ako ng ilang panahon, magsasabi ka. Wala kasi akong hindi kami naka face to face. GC, paalam. Kasi loyalty. Hahanapin kayo ng mga leaders. Promise. Kasi nasa balikat ng mga leaders na itiniwala ng Lord, lahat po ng kawan ay binibigay sa kanya ng Lord. Once na may nawala dyan, kabisado mong, may nakaupo dito, kilala ko Wala, kamustahin. So, bilang loyalty natin po sa church na binigay sa atin ng Lord, magpaalam. Any na mawawala tayo for a while, or malilay tayo, or hindi natin nagsasabi po dapat. Katulad ni Epra, di ba? Ni Epaphroditus. Okay? Involvement is not a priority with them. Okay? They just sort of bounce and float and hop and skip and jump around. Okay? So, pag sinabi na may dapat tayong relasyon sa church, kailangan, involved tayo in everything. Hindi yung kung gusto mo lang, sige. Kung ayaw ko. Kailangan may pananagutan tayo. Maring ang church, maraming programa. Para saan ba yun? Madalas natin sinasabi, lahat ng programa ng church para sa matured ng ating faith. At para sa inihahanda kasi tayo, kasi doon tayong inaantay. Sa panghuli ko yung sasabihin, ano ba inaantay ng church? Bakit kailangan nating i-ready, engage? So pag may pag-aaral, may prayer meeting, may training, hindi ako parte niyan. Okay, nakakalungkot yun, di ba? Kumbaga, alam mo yung naghanda, mahirap po maghanda. Hindi po siya mabilis gawin ang paghahanda para magturo, para magsanay, para mag-practice. Sa atin lang, make ourselves available. Kung hindi kasi natin to priority, kasama po siya sa church, yung pag-aaral, prayer, hindi po optional yun. Okay? Busy? Ito lang po ang tandahan natin, doon sa word na busy. Walang tatanggaping excuse ang Lord sa atin. Pag humarap tayo, one day haharap tayo, no amount of excuses ay tatanggapin ng Lord. Dalawa lang maririnig natin, welcome, depart from me. Okay? Hindi siya mag-entertain ng excuses. Trabaho, gas-gas na rin kasi yun Ano ang sabi ng Lord? Gusto mo maging disciple ko? Beta, wala yan. Gusto mo maging disciple ko? Dapat iwanan mo hindi mo dapat mas mahal ang pamilya mo kaysa sa akin. Mabigat, di ba? Pero, isinagad na ng Lord kasi wala tayong ma-excuse sa Lord. Kaparte po ng church, hindi lang ang Friday. Kaparte ng church, ang prayer meeting, ang Bible study, at iba pang gawain, dapat involved tayo. Kamusta yung commitment natin doon sa bagay na yun? Okay? Pwede kasi maging involved ang tao, ang member, sa church, panlabas lang. Okay? At wala silang ministry. Nabanggit ni Pastor yun na almost lahat naman tayo nakakahawak na patuloy lang tayo doon sa ministry. Mas maganda pa nga, dagdagan. Yung sinabi ni Pastor na huwag tayong mag-iisahan o maggugulangan. Okay, wag daw tayo magugulangan. Pagka nakita natin, hindi kaya naman niyang gawin lahat No. Panggugulang yun. Kukunin mo yung iba para gumaan yung pasanin ng kapatid. Okay? So, expected ng Lord na pag nasa loob ka ng church, may ministry ka. Okay? Wala na tayong paligoy-ligoy kasi yung oras, di ba? Hinahabol na natin. Okay? Much of their Christianity exists outside the church. Ito ang isang nakakalungkot. Yung pagiging Kristiyano nila mas nauubos sa labas, hindi sa loob ng church. Kumbaga, superficially, nababalutan, hindi, para naman sa yun, nakikisama lang ako.
Okay? Sa loob ng church, ina-expect ng Lord gagawin natin yung mga bagay-bagay para doon sa kapatiran. Hindi sa labas. Sa labas, evangelism. Pero sa loob, edification. Nandito ka. Naisip ba natin minsan, aatin ako, baka may kailangan ng prayer ko? Aatin ako, baka hanapin ako ni sister? Aatin ako dahil meron bago akong maririnig? Aatin ako, hindi ako absent dahil series tong pinag-aaralan, ayokong maputol, ayokong meron akong mamiss. How is that commitment? Kamusta yung commitment natin? Yung belonging natin sa church? Dalawa lang po yung ang issue dyan, obedience issue, saka fellowship issue. Unang-una, kung wala ka sa loob ng church, pinipili mo ang gagawin mo para sa church, wala kang ministry sa church, may problema tayo sa obedience. At disobedience is a sin. Kasalanan po yun. Okay? Pangalawa, fellowship. Alalahanin po natin doon sa obedience kung bakit tayo nilalagay ng Lord sa loob ng church. Dito kasi mangyayari yung sanctification. Dito mangyayari yung worship. Dito rin mangyayari yung witnessing. Yun po yung dapat nangyayari sa loob. Kung wala ka, absent ka, kanya-kanya ka tayo ng hindi po mangyayari sa inyo itong mga bagay na to. You will miss, sabihin natin, half of your life talaga. Okay? And worse, kung wala talaga tayong involvement doon sa baka hindi tayo talaga belong. Yun ang worse. Okay, sa fellowship issue, believers were introduced into a church, the Church of the Lord Jesus Christ, for the sake of common shared spiritual life. Kaya importante po ang fellowship. Wala ka ibang pagkukunan ng lakas sa labas. Sa loob ng church ka makakakuha ng lakas. Sabi ni Paul do sa mga Corinthians, they have been called into the fellowship. Fellowship na fellowship of His Son and God's Son. Okay? Ang ating Lord kasi yung siya yung head. Nagbigay siya ng mga leaders at nagbigay siya ng mga alagaang kawan. Diba? So, mangyayari yung palitan, yung witnessing, yung pagpapalago sa loob ng church. Ano makukuha natin sa loob? So, commitment sa lahat ng ginagawa ng church ang dapat natin ipakita. We are saved to enter into the fellowship, partnership. Okay? So, pag sinabi natin may personal tayong relasyon sa Lord, dapat ang kasunod nun, meron kang relasyon na personal din sa church. Kumbaga, ganun ka-involved. Anything na gagawin mo na maaapektuhan ng church, isinasaalang-alang natin. Hindi tayo pwedeng kanya-kanya. Sa pamilya, hindi po pwede yung ganun, diba? Hindi pwedeng kanya-kanya. Okay? Kailangan, nagsasabi. Diba? Lahat ng gagawin mo, ganito. At para sa ikauunlad ng ating church, sabi dito, isang iwan nating verse. Hebrew 10:23. Yan. Okay. Sabi po dyan, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Ang lahat ng totoong anak ng Diyos ay mag-hold on. Okay? Hindi siya liliban, mananatili, magpe-persevere yung kanyang faith. 24. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Paano natin magagawa yung pangalawa kung kanya-kanya tayo? Kailangan nandun tayo sa isang grupo kung saan tayo ay itinalaga ng ating Lord. Ano pa? Not neglecting to meet together. Dahil, merong iba na ganyan ang habit. Actually, hindi basta yan pa-jump. Yan pong pangalawang yan, dalawang klase lang yan. Isang nagpapatuloy kasi ligtas at isang may habit ng patalon-talon, minsan hindi pupunta kasi apostate. Walang gitna. Lagi natin pinag-aaralan, hindi pwedeng maigitna. Kung nandito ka sa habit ng patalon-talon lang, pag gusto, wala ka talagang commitment, hindi ka kabilang dito sa nagpapatuloy sa fellowship. Hindi ka pwedeng nasa gitna. Why? Bakit importante itong fellowship? Dahil dun sa last. Sabi dyan, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another. Why?
And all the more, as you see, the day drawing near. Alam natin yung the day. Malapit nang bumalik ang Lord. Walang makakapag-prepare po sa atin para sa pagbabalik ng Lord, kundi sa loob ng church tayo ay involved. Hindi tayo maihanda sa opisina, hindi tayo maihanda dun sa mga galaan, hindi, ang church ang maghahanda sa atin. Nung pinapunta po ako dito ng Lord, wala akong naging series hanggang yung nakaraan, kundi ang second coming, ang rapture. Yung mga nakasama po namin, yun ang ng Lord, na panatilihin natin buhay sa puso na anytime babalik ang Lord. Okay, natapos natin yung kurso ng eschatology, almost. Okay, ang winewait na lang natin, be involved, be committed sa church. Why? Dahil sa preparation na darating na ang wakas. At kung sino daw yung mga nasa labas, yung hindi nag-i-involve, ibig sabihin hindi nagre-ready sa pagdating ng ating Lord. Okay, yung fellowship ang magpapahanda sa atin, yung pagpapatibayan natin sa bawat isa ang maghahanda sa atin sa pagbabalik ng ating Lord. So, sin, it is wrong pagka ikaw ay hindi involved. Nasa loob naman ng church. Okay? Pag nasa loob ng church, dapat involved. Hindi rin kasama yung bench warmer na pag-aralan namin ng karaan. Bench warmer. Okay? Yung nagpapainit lang na upuan. Yung mga nakaupo. Hindi po siya kasama. Ang totoong kasama ng flock, nasa loob ng church, involved sa church, may commitment sa church. Kasi family to ng Lord. At panghuli, bakit napaka-importante ng commitment natin sa Lord? Why? Okay, last slide. Sabi dyan, the Lord loves His church. Ito yung maging motivation natin. Alam niyo po bang walang itinayo na institution ng Lord maliban sa church? Church lang ang grupong itinayo ng Lord. Kanyang kaimportante sa kanya yan. Paano pa? Namatay siya para sa church. Nagbuo siya ng blood para sa church. Okay? At dito, yung body of Christ na tinatawag yung church, dito niya ginagawa ang mga kalooban niya. Dito nangyayari. Dito nagaganap yung mga sinasabi niya sa salita sa loob ng church. Ano pa? Ine-expect niya rin ang church na maging chaste at pure na bride. Bride, ibig sabihin we are expecting something na may gagawin pa. At yung marriage supper of the Lamb. Diba? Sa panahon ng rapture. He wants the church to be all it should be. It is chaste and pure. Okay? Kung nasa labas ka, paano kang ito yung grupo na itinayo ng Lord. Dito naglilinis ang Lord. Dito nagtuturo ang Lord. How come na nasa labas ka ay mararanasan mo to? Diba? Sa loob lang ng church. Example, bibigyan ko kayo ng isang example or na ilang example, paano naglilinis ang Lord ng church. Okay? Current events. Hindi ko na ibibigay yung detalye. Simple lang. Matinding maglinis ng church ang Lord. Kasi bago natin imit ang Lord, kailangan pure ang bride niya sa rapture. So kailangan niya tanggalin yung mga dapat alisin, kumbaga i-expose ang dapat i-expose, ilabas sa church ang hindi dapat kasama sa church. Kasi pag kinuha niya yan, pure yan. Okay? So, example, Hillsong, di ba? We know kung ano nangyari sa Hillsong. Okay? Dahil merong hindi magandang nangyayari, from the top, ang binaksak ng Lord, galing sa taas, pababa. Elevation Church. Marami tayong kinakanta niyan. From the head pastor, ang pagbaksak, inalis ng Lord. What else? Saddleback Church. Rick Warren. Sumulat nung inalis din siya doon sa position niya as pastor. Ano ibig ko sabihin? Kung may naririnig pa ba kayo lately about yung mga mega churches, Joel Osteen, yung mga malalaking churches sa Amerika, why? Because maraming nag-declare sa kanilang bankruptcy. Church, bankrupt? Ano yun? Why? Hindi na nila ma-maintain yung mga mega churches nila kasi
unti-unting nag-aalisan ng mga tao na naliliwanagan na, no, this is not the church. This is not the true church. Okay? Maraming bakante na ang lalaki pong mga ginagawang church noon, bakante na siya ngayon, ibinebenta. Marami po yan. Hindi ko na lang po iisa-isahin. Ibig ko sabihin, ang Lord, bago siya dumating, lilinisin niya ang church. Kung yung malalaking yon hindi pinag-adya ng Lord. Nilinis niya from top, nawala. Ganun lang siya kasimple. Mawawala yung hindi totoong church. What more ang liit ng ating grupo? Hindi ba kitang-kita ng Lord? Kung may kailangan pang alisin. At we hope sa maliit na grupong to, lahat tayo, kumbaga pasok na. Ina tayo doon. So tandaan po natin, at ang last, Christ will return for His church. Napag-aralan natin yan for 3 years. Yung rapture, kung saan mangyayari ang rapture, kung saan natin imimit ang Lord. Okay? So tandaan po natin, yung commitment po sa church is equal to having a relationship to Christ. Kung hindi ka committed sa church, kung hindi ka involved sa church, hindi mo masasabing may personal kang relasyon sa Lord.